Gumagawa na ng paraan ng Sugar Regulatory Administration para hindi madehado ang ating mga kababayang magtutubo sa Negros Occidental sa sobrang baba ng presyo na alok ng ilang traders. Ang pagbili kasi ng asukal dito, idinadaan sa bidding. Nagbabalik si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Oji, matapos ang halos isang taon na pagtatanim at pagpapalaki ng mga tubo na ibenta na ng ilang magsasaka dito sa Negros Occidental ang kanilang mga tubo at asukal, napaiyak ang ilan sa kanila nang matanggap ang perang pinaghirapan nila. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ng magsasakang si Emma nang makuha ang bayad sa kanyang ibinentang asukal. Parang kulang pa. Bakit po kulang, ma'am? Dami utang. Sa pagpatanim, pag-fertilizer. Ang higit 70 sako niya kasing asukal, binayaran lang ng 134,000 pesos. Pero ang gastos niya sa isang ektaryang sakahan, umaabot sa 80,000 pesos. Ibig sabihin, ang kita niya sa loob ng isang taon na pagtatanim ng tubo, 54,000 pesos o halos 4,500 pesos kada buwan. Baka hindi na raw niya mapag-aral ang kanyang mga anak at hindi mabayaran ang kanilang pinagkakautangan. Ang lalaki ko, ang junior, wala na siya nag-eskwela sa buong college. Istoryahon ko lang sila nga resto ko. Hindi ko ka-impas sa akong balayaran sa iban. Next year ko naman sila bayaran. Sa Negros Occidental na kilalang sugar capital of the Philippines, ibinibenta ang mga asukal sa pamamagitan ng bidding. Sa nangyaring bidding kahapon, 3,450 pesos ang hiling na presyo ng mga magsasaka sa bawat sako ng puting asukal. Pero ibinagsak ito sa higit 3,200 pesos ng dalawang trader na lumahok sa bidding. We awarded the highest bidder. So that's a 3,279 per 50 kilogram bag. Right now, the start of the milling season, there were about 10 million bags of refined sugar with an additional about almost 2 million coming in. No? So you can just imagine how it's going to affect the prices. If prices will continue to go down, we are very sure that our planters will start losing because the cost of producing sugar right now is higher. Last year, the sugar that is being produced right now, they came from the crops which was cultivated and planted last year. And you know, last year, the price of fertilizer went up, the price of fuel went up. And Sa sobrang baba ng dinidiktang presyo ng mga trader, may mga pagkakataon daw na idinedeklarang failure ang bidding. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, tali ang kamay nilang makialam sa presyo ng asukal. Pero gumagawa na raw sila ng paraan para mabawasan ang gastos sa mga magsasaka at magkaroon sila ng kita. Gaya ng pamimigay ng libreng pataba at makinarya. Ngayong taon, nasa 150 million pesos ang inilaan para sa block farming na magpapataas sa produksyon ng mga sakahan. Of course, number one in the priority because of the mandate also of the administration is to protect the farmer and give them opportunity to expand and increase production. So we will always try our best, whatever is within the SRA powers. Oji, bilang paghahanda sa El Nino na bahagi ang Sugar Regulatory Administration ng 3 milyong pisong halaga ng irrigation gun sa mga magsasaka dito. Ayon sa mga sugarcane farmer na nakausap natin, imbes na mag-iigib o magsasalok sila ng tubig para mapatubigan yung kanilang mga tubo, ay magiging malaking tulong itong irrigation gun para nga hindi malanta yung kanilang mga tanim pagdating ng El Nino. Audrey? Clazel, matagal na bang kalakaran itong pababaan ng presyo ng tubo, no, o bidding sa mga magsasaka? Audrey, matagal ng kalakaran itong bidding process dito yan sa Negros Occidental. Nagtatakda ng floor price yung mga magsasaka. Ibig sabihin, yun yung presyo na tingin nila ay kikita sila ng maganda. Pero dahil nga dito sa bidding ay kung sino yung
nagsabi ng mas mataas sa presyo, doon i-award. So ibig sabihin yung kaninang bidder na nasa 3,200 lamang yung kanilang in-offer, pero dahil may bidder number 2 na nasa 3,270 plus, yung alok niya doon ini-award yung mga asukal. Ibig sabihin kung sino may pinakamataas na alok, doon na ibinigay. Pero kasi yung mga traders lamang yung may chance na makapaghagel sa presyo na gusto nila at hindi yung mga farmers. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.